na-introduce na ng 2022. Again, every year, nagbabago ang taon. 22, 23, 24, 25. After 2025, next year, 2026. And meron akong realization at my age right now, habang medyo nagkakaedad ka, nagmamature ka, amazingly, parang bumibilis yung panahon. Before you know it, January ngayon, a few months from now, 8 year na tayo, June na. And before you know it, 2026 na naman. Alam nyo, limitless po yung title, yung team natin for this year. Sabihin mo, limitless. Ulit, sabihin mo, limitless. But totoo yun, limitless yung possibilities. Limitless kung paano ka pwede mag-grow. Limitless kung paano ka pwede magtagumpay. But I'd like to remind you, your time is not limitless. Your energy is not limitless. The age of your loved ones, particularly yung parents natin. Like today, before I came here, I had lunch with my siblings and my mom. Kasi yung mami ko birthday ngayon, 76 years old. Marami actually may birthday ngayon. Si Mr. Carlo Buenaventura, birthday din ngayon. Yung mother ni Miss Donna Santos, birthday din ngayon. Yung isang leader natin sa Bicol, si Jackie, birthday din. What I'm saying is, our time in this world is not limited. I mean, it's not limitless. Although every year sinasabi natin, this year is my year, take note, yung time natin hindi limited. I mean, yung time natin limited, time ng mga magulang natin, parents natin, mga loved ones natin limited. Kung lagi tayong magpo-procrastinate, kung lagi natin ipapagpaliban, lagi tayong relaxed, lagi okay lang walang mangyari, lagi okay lang kung let's say lumipas ang panahon na wala kang production, lumipas yung 2025 because you're thinking, sabi naman sa NDO, sabi sa mga training, huwag ka lang mag-give up. Tama po yun. Pero one thing you have to remember, kung sinabi kanina ni Mr. Joseph Lim, you know, maganda kung meron kang binabayaran para obligado ka magtrabaho. Pero tatandaan nyo rin, obligado ka rin dapat magtrabaho kasi limited din ang time mo. Aanuhin natin yung dami ng pangarap, aanuhin natin yung sipag natin kung aabutan ka na ng panahon. So tonight, today, 2025, one of our major events this year, I want you to declare upon yourself that this year, lalagyan mo ng sense of urgency ang kilos mo. Magmamadali ka. Sabihin mo urgency. Urgency. Dapat nagmamadali ka, pressured ka. Because the truth is, ulitin ko, yung time natin is very, very much limited. So kailangan galingan mo. And when you tell yourself that this year is your year, talagang dapat this year is your year na. Huwag ka nang papayag na mayroong 2026. Dapat this year, mag-MC ka na. This year, tumaas na yung income mo. This year, dumami na yung hub mo. This year, maging multi-millionaire ka na. Huwag mo isipin na okay lang next year ulit. Because pag lagi mong ini-stretch yan, hindi lumalabas yung potential. So ano ba ibig sabihin ng limitless? Bakit limitless? Meaning, we have to embrace limitlessness, yung possibility ng infinite possibilities. Ibig sabihin ng infinite possibility, lahat pwede mangyari sa'yo. Wala kang limit. Can you imagine? Sabi nga, imagine a world where there is no limit. Imagine a world na yung pangarap mo, walang limitations. Can you imagine? Ano o ilan ang pwede mo maging pangarap pag wala kang limitation? Naalala mo nung bata tayo, di ba? Pag nangarap tayo, walang limitasyon. Ako nung bata ako, pangarap ko maging astronaut. Hindi ako nagbibiro nung bata ako. Gusto ko maging astronaut. Yan talaga yung gusto ko maging. Kasi nakikita ko sa TV, nakikita ko yung Skylab. May Skylab pa nung araw eh. Kung maalala nyo. Yung first man on the moon, etc.
Walang limit kasi bata ka eh. Unfortunately, yung mga limits that we placed upon ourselves, marami yan. Binigyan tayo ng limit ng parents natin, ng religion natin, ng churches natin, ng environment natin. Ang dami nagbigay sa atin ng limit. Kaya, kung habang tumatanda na ako, lumalaki na ako, na-realize ko, wala palang aerospace program sa Pilipinas, hindi ako pwede maging astronaut. Kailangan pa ako magpunta ng ibang bansa. Gusto ko maging astronaut kasi pag nakita ko yung gears ng mga astronaut, ang ganda. May helmet, parang yung suit nila, merong hangin sa loob. Tapos meron pa silang parang yung oxygen sa likod. Tapos ang dami nilang gears. Tapos ang ganda ng bota nila. Nung nalaman ko po na hindi ako pwede mag-astronaut, alam niyo pinalit ko sa pangarap ko? Lagi ako nakakakita nung araw na umaakyat sa poste. Yung may spike sa paa. Kasi nung araw mga poste, kahoy, umaakyat. Ang dami ng screwdriver dito. Tapos naka-helmet, tapos may gear din. Sabi ko, hindi ako pwede maging astronaut. Ganyan na lang ang gusto kong maging. So, nalaman ko na yung mga umaakyat pa lang yun, either technician ng PLDT, o kaya technician ng Meralco. So I ended up taking engineering. My point is, ang dami sanang mga pangarap ang pwedeng matupad. Imagine a world where there's no limit. Nalimit ako dito sa Philippines kasi walang aerospace program. Hindi katulad sa Amerika, mayroong NASA. Ang dami nating limitations sa mga anak natin. Madami sa mga anak natin gusto maging doktor. Pero ang possibility is, wala kasing pera, hindi pwede maging doktor. What if we live in a world na walang limitation? Ladies and gentlemen, kung sa paglaki natin, sa nakasanayan nating environment, puno-puno ng limit, I'd like to welcome each and every one of you to the world of Alliance in Motion Global, kasi dito, pwede walang limit ang mga pangarap mo. Pwede ko gawin, tawag namin dyan, yung infinite possibility. Maraming hindi nagiging totoo sa pangarap natin because unang-una, wala tayong tiwala sa sarili natin. Ang tawag dyan, self-doubt. Nung nagsimula tayo dito, hindi natin ito linya. Hindi natin ito alam, hindi tayo marunong magsalita. Nalilimitahan tayo ng self-doubt natin. Ang tawag doon, self-imposed limitations. Nalilimitahan tayo ng society. Na-program tayo ng society natin, hindi natin ito kaya, hindi ka magaling. Pag nasa school ka, natatawag kang bobo, pag uwi mo sa bahay, natatanga ka pa, bobo na, tanga pa. So, yung confidence ng mga bata, habang lumalaki, nasusuppress. Hindi lumalabas because of the environment. Can you imagine, ang nanay at tatay mo nag-aaway because of pera? So, ang tingin ngayon, ang program ng isip mo ngayon, masama ang pera kasi source of conflict yan sa loob ng bahay. Kasi ang dami nag-iiwalay dahil sa pera. Ang dami nag-aaway dahil sa pera. Ang dami nagkakasakitan dahil sa pera. Yung nanay, nabubugbog yung tatay dahil sa pera. Ikaw, maliit ka, ang programming mo, nakikita mo sa mga matatanda, tungkol lagi conflict sa pera. So ano yun yung program sa utak mo? Money is bad. Money is a source of conflict. That's why when you're growing up, unconsciously, yun yung program ni Mr. Joseph Lim. Yun yung kanyang training kanina. Subconsciously, you are avoiding money. Kasi, yun ang naging program mo sa loob ng bahay. And that's why you are avoiding money. Pag may dumating na pera, lumalabas agad. Pag may dumating na konting pera, gastos agad. Because subconsciously, your program is wrong. Like ulitin ko. You thought money is bad. You thought money is limited. You thought money is scarce. Kaya may poor mindset ka. And that's why a lot of people, when they are supposed to be successful, nasasabotage nila yung success nila. Ano yan? May leader ka na, nawawala pa. Pwede na, nagiging bato pa. Because subconsciously, you are avoiding money. That's why you need a lot of reprogramming. Kaya nga ang ganda ng topic ni Jay kasi kadugtong sa topic ko ngayon.
Kailangan mong i-reprogram yung utak mo. Sabi mo, reprogram. Sabi mo, reprogram. Kasi, pag ang mindset mo, poor mindset, ano result mo? Poor din. Pag ang mindset mo, scarcity, kakulangan, kakapusan, ang result mo, kakulangan, kakapusan din. Pag ang mindset mo, lagi kang biktima, lagi kang nagko-complain. You're a victim. You know that you're a victim when you blame a lot of people, when you blame a lot of things. You know when you are a victim. When you blame the government, you blame your parents, you blame your spouse, you blame everyone except yourself. You're a victim. Victim mo. Ang hirap kasi, ang taas kasi ng 10,500, ang taas kasi ng 18,990, ang mahal kasi ng Digiverse, ang hirap ng networking. You have all the reason not to become successful, and I'm telling you, you are in a victim's mode. Let me tell you this, nobody becomes successful by being a victim. Pag lagi kang biktima, pag laging feeling mo, the world should adjust to you, let me remind you, the world doesn't owe you anything. Walang pakialam ang mundo sa'yo. Tatandaan niya, kung ngayon madrama ka, walang pakialam ang mundo. Kung ngayon emotional ka, may problema ka, may family problem ka, the world doesn't care. You have to go out there, at kailangan mo kumata. Nag-break kayo ng boyfriend mo, the world doesn't care about it. Kailangan pa rin kumain. Because the world doesn't owe you anything. Walang utang sa'yo mundo para makibagay sa'yo. Ikaw ang makikibagay sa mundo. Gusto nyo ba? Ang hirap kasi. Ang hirap kasi ng global, i-adjust natin. Para dumali, i-adjust natin. Ang mahal kasi, o sige, i-adjust natin. Gawin ko yung 10.5, bawasan natin na 0 yung 10.5. Magkano na lang? Yung 10.5 minus 0, 1,050 na lang. Tama ba ako? Ang mura. Pero yung pairing nyo, tanggalan mo rin ng 0. Yung dating 1.5, tanggalan mo ng 0, 150 na lang. You get my point? Again, mga kaibigan, we really have to change our mindset. Ako nasimulan kanina ni Jaylee, paano ba ako magkakaroon ng abundance mindset? Paano ba ako magkakaroon ng successful mindset? Rich people's mindset? Paano ba ako magkakaroon ng positivity? Kasi pag sinabing mindset, these are your set of attitudes, your core beliefs. These are your philosophies in life. These are your principles. And if you're anchored in the wrong principles, if you're anchored doon sa mga maling belief system, ang magiging consequence mo, ang magiging reflection mo is just the same. Poor people's mindset, poor ka na. Kaya kailangan mong baguhin. Kaya doon sinabi ni Jaylee sa reflection, pag may nakita kang buwis sa reflection mo, anong papalitan mo? Buburahin mo ba? Lilinisin mo ba yung mirror? Parang may nakita kang muta sa reflection ng mirror. Ay, may muta. Tatanggalin mo ba yun sa salamin? O sino tatanggalin mo ng muta? Ikaw. Tapos kausapin natin yung asawa niya. Ano ba yung problem? For example, kung marunong kayo kung marunong kayo gumawa ng document, kunwari Word document, nag-type ka ng Word, nag-type ka, let's say, ng sulat, or love letter, or anumang letter yan. Tapos pag-print mo, paglabas ng printout, may maling spelling. Nung lumabas yung maling spelling, binura mo yung maling spelling. Binura mo sa papel. Binura mo. Tapos nag-print ka ulit. Lumabas ulit wrong spelling. Binura mo ulit yung wrong spelling. Tapos nag-print ka ulit. Pagbabago. Pagbabago. Kahit ilang mura ka dun sa printout, hindi magbabago. Kasi ang kailangan mong baguhin yung program. Kailangan mong baguhin, kailangan mong mag-edit, doon mismo sa print. Are you with me? Are you with me?
Tataw ka ng tataw. Hindi mo nakukuha yung resulta mo. Pero wala kang binabago sa mindset mo. Wala kang binabago sa internal programming mo. Yun at yun pa rin ang ugali mo. Walang magbabago sa printout. Kung wala pong nagbabago sa printout nyo, hindi kasalanan ng printer. Kailangan meron kang burahin, tanggalin, baguhin sa internal program mo. Baka kulang ka pa ng belief, baka marami ka pang skills na kailangan pag-aralan, baka marami ka pang fear, baka yung mode mo, victim mode ka pa rin. And as long as you behave that way, as long as you have your own program, your results will basically be the same. Kasi ano gagawin ko para magbago yung program ko? Gusto niyo ng solusyon? Kasi ganito yan eh. Nung pinanganak tayo dito sa mundong to, walang program yung utak natin. Zero. Yung utak natin nung sanggol tayo, nagda-download lang tayo sa mga naririnig natin, tinuturo sa atin, hanggang sa mabuo yung utak natin, yung mindset natin. Ladies and gentlemen, by the time you are 11 years old, your program is done. I-apply nyo sa mga anak nyo. By the time ng anak mo, 11 years old na, more or less, 98% done na ang program niya. By the time na 11 years old yung anak ko, ang language niya, yung language na narinig niya sa bahay. By the time na 11 years old yung anak mo, ang religion niya, maiintindihan niya kung ano yung religion ng parents. Clear. Yung bata, wala siyang sarili niyang paraan para mag-download ng program. Kung ano yung na-handed down sa kanya, na ibigay sa kanya, yun ang magiging mindset niya. Halimbawa, Pilipino ka, genetics mo Pilipino, nanay tatay mo Pilipino, ang features mo Pilipino, pero pinanganak ka sa Amerika, ano magiging language mo? Tagalog o English? English. Ano magiging taste bud mo? Western o Filipino? Western. Ano magiging suot mo? Pang-tropical, pang-malamigan? Malamigan. Kasi ang settings nasa Amerika. Gets nyo ako? So, ibig sabihin, kung ano yung paniniwala natin lahat, hindi natin gawa yung sarili natin. Na-program tayo. Are we clear? So by the time you are 11 years old, 98% of your programming is already done. How are you going to change that? And 98%, 11 years old, gawa na. Religion mo, gawa na. Paniniwala mo, gawa na. Language mo, gawa na. Kultura mo, gawa na. Pagsuot mo, gawa na. Taste bud mo, gawa na. Meron akong kuya nasa Amerika. 30 years na po nasa Amerika. Pero hanggang ngayon, ang gustong-gustong pagkain, sinigang, tinuguan. Kasi ako, adobo, Pilipino pa rin. Bakit? Dito siya sa Pilipinas na yung program eh. Dito nagawa yung taste bud niya eh. Na kahit ng ibang bansa, hahanapin niya pa rin yung na-program sa kanya dito. Yes niyo ako? Sa pagyaman, ganun din. Kahit nailigay kita sa ibang lugar, nakatulad ng in-global na ikaw, yayaman dito, pero ang mindset mo dun sa pinanggalingan mo, hindi magbabago ang buhay mo dito. Susundin pa rin ng nervous system mo kung ano yung program mo dun sa pinanggalingan mo. Kahit baguhin ko yung lugar, kahit saan kita dalhin, if you never change your program, your mindset, your result is basically going to be the same. So the question is, saan ano ang papalitan mo? Ang papalitan mo yung program mo. Una, ang program kaya nako-corrupt kasi may virus. Clear? Halimbawa, program sa computer, kaya nako-corrupt, may virus. Anong ginagawa pag may virus yung software, yung program? Ginagawa ng antivirus. Ginagamitan ng antivirus. Or, nire-reformat. Tama ba? Yung buong PC, yung buong laptop, kailangan i-reformat pag marami ng virus. Ikaw ganun din. Masyado nang corrupted yung mindset mo, masyado nang maraming virus, maraming wrong belief, wrong mindset.
kailangan na nating i-reprogram, kailangan na nating i-reformat yung utak na yan para magbago na ang resulta mo. Kasi, kung yung resulta mo this year, pareho ng last year, maniwala ka sa akin, it's about your mindset already. So, ano gagawin, sir, para magbago yung mindset mo? Number one, attend ng training. Alam nyo ba sa training kung anong pinakamagandang effect sa nito? Nire-reprogram yung mga wiring sa utak mo. Ang tawag doon mga neural pathways. Tawag doon may wiring. Nire-reprogram, ginagawa ka ng panibagong wiring sa utak. It's scientifically called neural pathways. Kailangan mong gumawa, yung utak mo kailangan gumawa ng panibagong neural pathways, connection. Kung dati ang connection yan, tungkol sa pagiging mahirap, limitations, scarcity, this time ginagawa ka ng mga pathways na pagpayaman. Kaya nagkaroon na natin ng training kasi yung utak mo, tumutubo mga panibagong ugat, mga ugat ng pagyaman. Pero mga kaibigan, hindi isang beses yun. Pag tumubo na siya, kailangan sundan para tumuloy yung tubo. Gets niyo ba? Gets niyo mo? Pagka ikaw pumunta ng training at tumubo, tapos hindi mo sinundan, babalik. Tapos ang tagal mo na naman umatid after 6 months, tubo na naman. Hindi ka na naman umatid, balik na naman siya. Kaya walang nababago sa'yo. Ang kailangan, pag tumubo yung mindset na pangmayaman, pag tumutubo na yung wiring na yun, sa Tagalog, sundutan mo! Tapos may training ulit, sundot na naman! Sunod-sunod na tundot hanggang may tawid yung isang connection to the other connection. Pag hindi mo na itawid, hanggang gitna lang, balik na. Alam niyo sa tayo magaling? Umaten ng training, sa una lang. Pagdating ng training, tumubo. Power! Power talaga, power! Tapos na-discourage, hindi mo na umaten ng training, balik na naman. Kaya pag ganyan-ganyan ka lang, hindi na itatawid sa panibagong connection. Yes, no? Gusto nyo magkaroon ng panibagong connection sa brain nyo? Connections ng abundance, ng prosperity, gusto niyo ng connections ng blessings, gusto niyo ng connections ng positivity, gusto niyo ng connections ng commitment, itawid mo yung connection na yan. Keep on attending trainings hanggang magbago na yung wiring ng utak mo. Pag nagbago na yung wiring ng utak mo, dyan na magbabago ang kilos mo. You become more confident. Tumataas na yung leadership. Marunong ka na mag-anticipate. Marunong ka na mag-alaga ng leader. Marunong ka na mag-alaga ng relationship. Nagiging sensitive ka na. Hindi ka nataklesa. Marunong ka na sa tao. Kasi na-change mo na yung program. So you have to change your program. Kailangan yung mindset natin magbago. To change the fruit, change the root. Gusto nyo magbago yung bunga, papalitan mo yung tinanim mo. Gusto mo magbago yung bunga, papalitan mo yung tinanim mo. Change your mindset. Next, expand your vision. To achieve infinite possibility. Ulitin ko kahit saan dito pwede kang maging. Unlimited ang possibility mo dito. Hindi ko alam baka sa audience na to, dito magsisimula yung panibagong Joseph Lim na ginagawa dito sa mundo. Sabihin mo sa sarili mo, ako na yun! Is that a possibility na maging Joseph Lim kayo? Na maging Maylin Bani kayo? Na maging Carlo Benaventura kayo? Na maging katulad kayo nila Lance, nila Mark, bro? That is a possibility. Their success can be your success and much, much more. Kung i-expand mo yung vision mo, kung palalawinin mo, kung i-accept mo, problema kasi sa una,
Hindi mo matanggap na pwede kang yumaman. Tanggapin mo na pwede kang yumaman. Tanggapin mo na pwede kang multi-millionaire. Tanggapin mo na lalaki din ang grupo mo. Tanggapin mo na grupo mo palang kayang punuin itong Inares Gym na ito. You have to accept that possibility. Kailangan tinatanggap mo yun. Hindi yung masaya ka na sa hub mo, masaya ka na sa 100,000. No! Embrace! Tanggapin! The question is, kung ang projection mo sa universe, alam mo, yung mga millionaires, kaya sila tinawag na millionaires, kasi meron silang billion. Yung mga billionaires, kaya tinawag na billionaires, kasi meron silang billion. Pag 1,000 lang ang pera mo, ang tawag sa'yo, 1,000 din. Pag hundreds lang ang savings mo, ang tawag sa'yo, 100er. 100er, 1,000er, millionaire, billionaire, trillionaire, zillionaire, and so forth and so on. Nasaan ka ngayon? Asan ka ngayon? Uy, asan ka ngayon? Asan ka ngayon? Asan? Asan ka ngayon? Okay, mali. Huwag niyo titignan yung wallet niyo kung 100 ang laman. Huwag niyo titignan yung savings niyo kung 1,000 ang laman. Kaya yung iba sa inyo, yung tinanong ko, nasaan ka ngayon? 100 din, yung iba? 1,000 din. No! Pag tinanong ka, nasaan ka ngayon? Kahit wala kang milyon, sabihin mo, millionaire ako! Nasaan ka ngayon? Millionaire! Nasaan ka ngayon? Millionaire! Nasaan ka ngayon? Kailangan, ngayon pa lang, i-feel mo na millionaire ka. Kasi pag pinipil mo, ina-attract mo. Pag pinipil mo na wala kang pera, lalo kang mawala ng pera. Pag malungkot ka, lalo kang lulungkot. Kasi vibes mo yan eh. Gets nyo ako? Kaya kung gusto nyo maging mayaman, ipil mo na mayaman. Ano yung itsura ng mayaman? Ang itsura ng mayaman, tatangan-tangan ba? Hindi pa lang alam mo mayaman. Itsura pa lang. You have to attract kung ano yung gusto nyo resulta. Kaya kung wala kayong millionaire, act like you're a millionaire. Bago kayo malis sa bahay, mag-ayos ka yung mukha kang milyonaryo. Amoy pa lang. Amoy milyonaryo ka na. Kasi yun ang ginagawa. Bibigyan ko ng example kung bakit gusto nyo ginagawa yan. Pinapagawa. Let's say, ikaw, mahilig ka sa tsokolate. Ang drinks mo, tsokolate. Pag kumain ka ng ice cream, chocolate cake. Pag nag-ice candy ka, chocolate cake. Ang suot mo lagi, kulay tsokolate. Ang kulay mo, nagiging kulay tsokolate na din. Mahilig ka sa tsokolate, may kasabing ng tsokolate, mahilig ka sa drinks or whatever na tsokolate. Question. Kaibigan mo ako, kilala kitang mahilig sa tsokolate. Pagre-regaluhan kita sa birthday mo, anong flavor ang ibibigay ko sa'yo? Tama ba? Kung bibigyan kita ng t-shirt, anong kulay ng t-shirt? Kung bibigyan kita ng pabango, anong amoy? Kung bibigyan kita ng lotion, anong amoy? Kasi, yun ang gusto mo. Yun ang pinapakita mo sa buong mundo. Tama ba? Balik-tarin natin. Ano ang gusto nyo sa buhay nyo ngayon? Kasi may nag-aabang sa taas ng ibibigay sa inyo. May nag-aabang sa taas ng ibibigay sa inyo. Kung sa mga oras ito,
lagi mong pinapakita. Visit ka, madrama ka, tamad ka, emotional ka, naniniwala kang malas ka. Ano ang ibibigay sa'yo? Alam mo ang ibibigay sa'yo? Yung gusto mo, yung pinapakita mo. Clear ba? Clear ba? Pero pagka ikaw, ang pinapakita mo, masaya ka sa AIM Global, deserve mo maging milyonaryo, hilos mo maging milyonaryo, magaling ka mag-alaga ng grupo, ano ibibigay sa'yo? Success din ang ibibigay sa'yo. Kaya ang question ko, ano yung pinakikita niyo gusto niyo? Parang tsokolate. You know, if you're happy in your now, right now, all the more God will give you some things. More things to be thankful for. And just be thankful. Masaya dapat kayo. Kahit na, you know, hindi pa ganun kalaki yung resulta nyo, you have to be happy. Because God will give you more things to be thankful and to be happy for. Ulitin ko, yung kwentong tsokolate. Ano ang ipinapakita nyo sa taas para yung sa inyo kung ano yung deserve? Are you with me? Next, overcome your fear. And of course, your doubt. Gusto nyo maging limitless ngayon? Forget about your self-imposed limitations. Forget about the barriers. Sa tawag dyan, you have to break your barriers. Kung last year, umattend kayo ng training natin, it's about overcoming your fear. It's about breaking your barriers. Nagkaroon tayo ng logo na ganyan, breaking your barriers. Ibig sabihin, yung limits mo, binabasag mo. Yung pagiging mahihayin mo, binabasag mo. Yung pagiging tamad mo, binabasag mo. Yung late ka natutulog, kaya late ka nagigising, iniiba mo. You know, the secret to success is found in what you do every day. Kung gusto nyo maging successful, ang sikreto, nasa ginagawa nyo po araw-araw. Ang question, ano yung ginagawa nyo araw-araw? Pag nasa hub ka, the moment you open your eyes, the moment you open your cell phone, your PC, your tablet, your laptop, ano yung unang-una yung ginagawa? And all throughout the day, what are your activities? In other words, tayo din ang naglalagay ng limit sa sarili natin. Remember, you are your own boss in this business. Ikaw ang boss mo. Yung upline mo, yung mentors mo can only mentor you, can only guide you and supervise you. But at the end of the day, ikaw ang gagawa ng ikaw ang responsible sa success mo. Lagi ko sinasabi yan, you are responsible for your success. Pero kung lagi kang unahan ng takot, ng pangamba, hindi lalabas yung potential. Yes! Gusto nyo maging successful? Yes! Mamaya o bukas, ang unang-una yung gagawin, yung bagay na ikinakatakot mong gawin. Gawin mo na bukas. Kunwari, takot ka mag-public speaking, do it tomorrow. Takot kang rekrutin yung kapitbahay mo, do it tomorrow. Takot kang ligawan yung matagal mo na gustong ligawan, bukas, umaming ka na sa kanya. Bukas, sabihin mo. Harapin mo na bukas. Umami na sa Sabihin mo sa kanya, alam mo, matagal na kita gusto. Lando, anak ko, Lando! Alam mo lang nagiging dito para ba sa tingin sa amin, conquer your fear. I'm conquer your fear. Umami na yung masahan para mapauwi na agad. Are you with me? Ano yung mga bagay na kinatatakot nyo gawin? Kinatatakot yung ATM, yung kindergarten na matagal mo nang gustong recruitin, hindi mo recruit kasi nahihiyak ka kasi matagal mo hindi pinipm. Kung kailan ka may kailangan, saka mo ngayong i-DM o i-PM, gawin mo na bukas. Bakit? Gawin mo man yan o hindi, tutuloy at tutuloy pa rin ang mundo sa pag-ikot niya. Remember, kung leader ka, yung bagay na number one mong kinatatakot gawin, gagawin mo na bukas. Sulat mo dyan sa notebook mo kung ano yung fear mo. Sulat mo ngayon. Sulat mo sa cellphone mo kung ano yung gagawin mo bukas.
na hindi mo pa nagagawa na takot na takot ka. Okay? Sulat mo dyan. Sulat mo. Ayaw mo isulat mo. Pwede mo isulat yung sabi mo doon sa note mo. Lalantang na ako. Tagal ko na pinigil mo ito. Why not? Naglag na. Why not? Why? The world will judge you anyway. So do what you love to do. Tama ba? Aminin mo na sa kanya. Umamin na. Hindi kami talo. Ano ka ba? Wala na. Yung bagay na gusto mong i-conquer. You know why? Kasi pag na-conquer mo, yung pinaka-nakakatakot o natatakot kang gawin, that's the start of the change in your life. What's it? Again, your success is found in what you do. So conquer your fear. Can you imagine kung lagi ka nag-conquer ng fear mo? Lagi ka nang ng tinig. Kung takot ka makipag-usap, simulan mo bukas. Kung takot kang to talk to a stranger, start it tomorrow. Takot ka mag-public speaking, start it tomorrow. Start everything. There is no proper time to do anything. Huwag ka maghintay ng perfect time. Start. Di ba yung iba sasabihin, I'd like to be perfect to start. You're wrong. You have to start to be perfect. Simulan mo. Doon ka matututo. Kumausap ng tao, maglatag, mag-close deal and everything. Simulan mo, huwag mong hintayin na maging perfect yung senaryo bago ka gumalaw, bago ka kumilos. You have to start now. The road of infinite possibilities. When you embrace the concept of infinite possibilities, you understand that there are countless paths to success. Uulitin ko. You want to be limitless? Embrace all possibilities. Alam mo, ganito yan. Sa future, although hindi linear ang future, okay, for illustration purposes, sabihin natin ang future nasa side na yan. Again, linear lang, straight line lang ang representation ko. But time, sabi nga ng mga scientists, is not linear. Pero for illustration purposes, sabihin natin yung future between now, ito yung present mo, at saka ito yung future self. Get sila. So, yun yung present self mo, ito yung future self mo. So, babalik po naman dun sa present. Alam niyo ba na yung possibility nung pinapakita kong future self mo is infinite? There is a version of yourself in the future na ang yaman. There's a version of yourself sa future na ang hirap din. There's a version of yourself in the future na ang sexy, ganda. But I'm telling you, there's also a version of yourself in the future na, you know, you're chuba and everything. There's a possibility in the future that you're happily married with a lot of children. But there's also a version of yourself in the future that you're still single and miserable. There's a possibility in the future that you are rich, you are poor, you're happy, you're sad. And guess what? There's also a possibility in the future that you're already dead. Infinite yung possibility. Whether positive or negative, it's infinite. Now, ano sa mga version na yon? Sa sinabi ko, na ilan, pero it's infinite. Ano sa possibility na yon? Ang pwedeng magkatotoo. Anong version sa future na gusto mo ang pwedeng magkatotoo? Baka sa future, mayaman ka na, pwedeng hindi, pwedeng kalbo ka, pwedeng wala ka, pwedeng may asawa. Ang dami, pero alin sa mga future na yon ang pwedeng magkatotoo?
Gusto niyo malaman yung sekreto? Ang sekreto doon, kung ano magiging totoo doon, is a future you participate. Ang magkakatotoo doon, kung anong version mo ikaw nagpa-participate. Hawa. Yung future version mo doon, healthy ka. Dapat ngayon pa lang, nagpa-participate ka sa pagiging healthy. Gets niyo ako? Kunwari, gusto yung possibility doon, mayaman, dapat ang participation mo, masipag ka, committed ka, leader ka, nagbabago ka, binabago mo yung mindset mo, dahil yun ang participation na ginagawa mo sa future na magkakatotoo sa'yo. Kunwari, sa future na yun, gusto mo hindi ka na single, ngayon pa lang nagpa-participate ka na, hindi ka ng konti. Tama mo rin. Magpakabayot ka. Huwag masyadong suplada. Huwag masyadong long head. Gets niyo ako? The possibility there is countless, limitless. But the version of you that will make, that will come true, is the future that you participate in. So ang question ko ngayon, saan ka nagpa-participate? Paano ang kilos mo ngayon para masabing nagpa-participate ka sa kind of future that you want? Are you with me? Eh kung ang kilos mo ngayon, timid ka, shy type ka, malungkot ka, madrama ka, you romance with your misery. You wallow in your misery. Yung narrative mo, drama pa rin. Ang buhay mo, puro drama. Ano magiging buhay mo in the future? Eh, di dramatic din. Kasi doon ka nagpa-participate. Kung ngayon, wala kang asawa sa kain, sige, Andy. Sabi sa training, limitless eh, limitless rice. Limitless ito. O, ano magiging future mo? Unhealthy. So it's a future you participate in. It's a future you observe. So embrace the limitless, the infinite possibilities. Of course, at the end of the day, sabi nga namin eh, with the technology right now, alam mo, ang information is everywhere. Ang information is infinite. Mag-Google ka lang eh, how to lose weight, thousands of dollars.